iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Maximiliano Kolbe, isang pari na napabilang sa mga ibinilanggo noong panahon ng Nazi, noong pagpapahirap sa mga Hudyo, at sa kanya pong kabutihang loob na kahit na siya ay nahihirapan sa mga manual labor na ipinapagawa, ay umiral pa rin at pinairal niya ang pananampalataya sa ating Panginoon, sa tulong nawa niya na kung saan nasubok din
ang kanyang katatagan na ipinakita at patuloy niyang ipinangaral na walang ibang makapangyarihan kundi ang pag-ibig. Hindi galit ang makapangyarihan kundi ang pag-ibig. Matindi ang nagagawa ng isang taong punong-puno ng galit. Pero mas matindi ang magiging epekto ng isang taong pag-ibig ang pinapairal. At hindi natin kakayanin na magpatawad hanggat mayroon tayong galit. Kaya nga sa ating pong Ebanghelyo, ang tanong ng marami, na tanong din Jesus, hanggang kailan ako magpapatawad? Hanggang kailan ko patatawarin ang aking kapatid? Tanong nyo rin ba ito o ayaw natin pag-usapan? Kasi pag pinag-usapan natin ang pagpapatawad, para bang muling nabubuksan yung sama ng loob, yung mga sugat na naidulot sa atin ng mga taong nakasakit sa iyo. Kaya wala tayong dapat pag-usapan. Alam niyo, minsan naisip ko, bakit hindi tayo natatahimik kahit na wala na yung taong nakasakit sa atin? Di ba may mga ganun tayong karanasan? Hindi natin masumpungan yung katahimikan kahit wala na ang nagpahirap sa atin. Siguro, no? Kasi nga, hanggang ngayon, buhay pa tayo, pinapahirapan natin ang ating sarili dahil sa galit, dahil sa hindi natin pagbibigay ng kapatawaran. Ilang beses nga ba? Pero yung tanong din ay, binigyan na ba natin ng pagkakataong makahingi ng tawad yung taong nakagawa sa atin? Pwede kasing ganun din, no? Kasi paano mo patatawarin ng isang tao, hindi naman humingi ng tawad? Pero may mga pagkakataon na kahit hindi pa humihingi ng tawad, patawarin mo na, hindi para sa kanya, kundi para mapalaya mo ang iyong sarili mula sa sakit na naidulot niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. So bakit ka magpapatawad? Kasi kailangan mo nang palayain ang iyong sarili. Hindi natin sinasabi na, sige lang, magpakamartir ka. Pinatawad mo ngayon, o mamaya, gagawin ka ulit. Kasi tingnan mo din naman yung sitwasyon. Pero ulitin ko, no? Maganda kasi mapagnilayan natin kaysa yung mag-emote lang tayo na mag-emote, no? Talagang feel natin, naaping-api tayo, pinahirapan tayo. E tingnan din natin kung ano yung ating nagiging sitwasyon. Muli, no? Kasi binigay ni Kristo ang kwentong ito, na bakit tayo dapat na magpatawad? Dahil tayo din ay pinapatawad ng Diyos sa makailang beses, higit pa sa 70 ulit nating pagkakasala sa Diyos, tayo rin ay pinatatawad ng Diyos. Ngayon, kung sasabihin niyo, hindi tayo Diyos tao lang tayo. Naiintindihan naman din ng Diyos yan. Pero lahat tayo nagkakasala sa Diyos at lahat ng lumalapit at tumihingi ng tawad sa Diyos, hindi niya binibilangan. Kaya nga yung sakramento ng kumpisal na itinuturo sa atin, kapag humingi na tayo ng tawad at pinatawad na tayo, back to zero. Yun ang biyaya ng kumpisal. Zero na. Hindi tayo laging sasabihan na pag nagkumpisal ka, pangatlo mo na to panglima mo na to wala kang maririnig. At hindi dapat yan naririnig sa mga bibig ng mga nagpapakumpisal na para bang binibilangan tayo. Kasi kapag humingi na ng tawad, zero na. Yan lang, yun nga, no? Tayo, ang ugali natin, kahit na nagpatawad na tayo, naka-record pa rin yan. At bilang tayo ng bilang.
Kaya nga po, isang biyaya na dapat natang hilingin sa tulong ni San Maximiliano. Gaya ng nasabi ko sa umpisa, mas pairali natin ang pag-ibig kaysa sa galit. Nang sa ganon, magawa natin at maibigay din natin ang pagpapatawad sa mga taong humihingi ng tawad. Amen.